Okay, tayo po ay naka-live. Okay, okay na po ba? Okay, magandang gabi sa inyong lahat, no? Nagbabalik po ang Debaters Convention at narito pong muli ang magkakaibigan, no? Online upang pag-usapan ng kanilang paksang na pagkasunduan, no? Na ang paksang kanilang pag-uusapan about sa karumaldumal, no, sa Levitico 14, no. At permatibo dito si Brother Fernando Camacho ng SDA, negatibo dito si Brother Rayan Puentes ng Baptist Church, at ang debate na ito ay brought to you by Vitamin C, ang Vitamin C na nagpapatibay ng immune system. And for stronger and healthier immune system, take Vitamin C every day, no? At salamat sa ating sponsor. This debate made possible by Vitamin C. Okay, maliwanag na po ba ang sa dalawang debatista ang ating rules? Okay. Debaters Convention rules and format ang gagawin natin. Okay, kung maliwanag na, umpisahan okay natin. Yun lang. Okay, umpisahan natin. Brother Fernando, ready ka na? Yung bigyan ka namin 10 minutes para sa yung ano pong concern? Ilang minuto po? 10 minutes po, 10 minutes. Sige. Okay, paki-off po yung mga mic nung mga hindi nagsasalita para wala tayong ingay sa live. Okay. Hello po. Sige po. Hello po. Okay na. Okay na po. Okay. So, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, at purihin natin ang Panginoon sapagkat patuloy niya tayong iniingatan sa kabila ng atin pong kalagayan. Na nahaharap tayo sa isang dilubyo ng COVID-19. So, sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ay patuloy nating binabati ang kabuuhang miyembro ng Debaters Convention Group. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat sa inyong napakagandang programang ito. Sa tropa po ng atin pong makakaharap ngayon, ang mga kaibigan nating membro ng Baptist, magandang gabi. At sa mga kasama nating Jehovah Witness na nandito, kasama ng mga Catholic at ng iba pang mga iba't ibang sektor na ating pong kinabibilangan ng pananampalataya. So gayon din ay regards, binabati rin natin ang diskusyon sa mga doktrina sa pangunguna ni Pastor Cesar Balasta sa panahon ng pananaliksik na isa sa ating pinagbokan sa pangunguna ng kapatid na Samuel Quezon at sa Back to the Truth Ministry. Sa pagkakataon pong ito, aking banal na hangarin na patuloy na maitaas, maitanyag ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. At patuloy siyang malulahati hanggang sa katapusan ng ating pong pag-aaral. Sa aking pong unang paglalahad, mga kapatid, ay nais ko pong isite ang talatang ito ng unang Corinto 10:31. Na ang wika sa atin, kaya't kung kayo'y nagsisikain man ang wika, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoong Diyos. So sa talatang ito makikita natin na napakataas ng pagtingin ng Seventh-day Adventist pagdating po sa pangkalusugang usapin. At dahil dito, kasama na ang mga kabawalan na sinasabi sa Biblia na huwag kayong kakain ng anumang karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Kaya po mapapansin ninyo, mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan nating panahon, ang mga legitimate na mga Seventh-day Adventist,
yung talagang nananangan sa aral ng Adventist na nakasandig sa Biblia, hindi sila kumakain ng karumal-dumal tulad ng baboy, mga hayop na hindi ngumunguya, sapagkat mayroong binigay na pamantayan na pwedeng kainin ng tao. Pagdating sa hayop, nababasa natin, ang pwede lamang kainin ay yung baak ang paa at saka ngumunguya. Kapag nagkulang sa katangian ito, hindi na namin itinatalagang pagkain sapagkat sinusunod natin pamantayan ng Biblia. May mga hayop na makikita tayong baak ang paa, pero hindi naman ngumunguya, na galing sa sikmura ang ibig sabihin nung termino na yon. Basta't nagkulang sa dalawang katangian, hindi na ito ipinakakain ng Biblia. Sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia, na ang pwede lamang natin kainin ay yung ngumunguya na galing sa kanyang sikmura at baak ang paa. Sa mga isda, ganun din. Binabanggit niya sa atin, dalawang katangian. Dapat may kaliskis, at may paligpik. Kapag nagkulang uli sa dalawang katangiang ito, hindi na itinuturing na pagkain ng Biblia. Ang tawag na dito sa mga karumal-dumal dito na nasa Biblia ay akatarton. Sa wikang Hebreo, yan ay tame. So, yung mga ipinahintulot na kainin, yan po ay nasa terminong broma, o akla sa tekstong Hebreo. At sa aking mga pag-aaral, mga kapatid, ay wala tayong mababasa sa Biblia from cover to cover na ang mga karumal-dumal ay ipinakakain na ng literal sa bayan ng Diyos. Tandaan po ninyo, wala pong tala sa Biblia na yung mga karumal-dumal ipinakakain na ng literal sa bayan ng Diyos. Opo, marami gumagamit ng aklat ng magawa, apologies, para patunayan na pwede nang kainin ang karumal-dumal at nilinis na. Subalit, hindi ito maaaring maging pagpapatunay, mga kapatid, sapagkat hindi naman literal na pagpapakain na tinutukoy dito, kundi ito'y mayroong lalim ng kahulugan. At makikita natin na wala tayong isa mang talata na mababasa sa Biblia, o saan mang sitas ng Biblia, na ang mga lingkod ng Diyos ay kumain na ng mga karumal-dumal. Wala po, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, wala tayong mababasa sa Biblia na yung karumal-dumal ay nilinis na. Kaya ito po yung isa sa mga i-challenge natin sa atin po kaibigan, kay Pastor Ray Ann, na marahil bumasa sa atin ng maliwanag na talata ng Biblia na nilinis na yung karumal-dumal o yung akatarton sa Griego. At ito'y literal na ipinakakain na sa tao. Pangalawang challenge natin ay basahan tayo ng kapatid na Pastor Ray Ann na ang bayan ng Diyos kumain na ng karumal-dumal. Yan. Kumain na sila ng baboy, kumain na sila ng mga itinuturing na karumal-dumal doon sa Levitico 11. Kasi kapag wala tayong nabasa, na ito'y kinainan ng bayan ng Diyos, ay di mananatili pong nakatayo yung aking ipinupundar ngayon. At huwag natin kalilimutan, mga kapatid, kasi lagi nga napapaghalo-halo itong biblical languages pagdating sa terminong pagkain. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat po ng mababasa natin sa Biblia na pagkain, bilang kosher foods ng Biblia, iyan po ay laging nakatutok sa terminong broma o bromata o di kaya'y bromaton. Yan. Pagdating sa terminong bromata o kaya'y bromaton, hindi po isinasali po dyan yung mga karumal-dumal
na hayop na binabanggit sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Ano ho? Yan. At yun naman pong karumal-dumal, yan po yung nasa termino akatarton. Kaya kung babasa tayo ng talata sa Biblia, i-sure natin na yung nililinis nga doon, hindi broma, kundi akatarton. Ano po? So, yan po yung ating dalawang binitawang pagcha-challenge sa atin pong kaibigan. Ano ho? So, isa pang gusto kong tawag dito makita natin mga kapatid na hindi natin kinakain yung mga karumal-dumal na hayop o karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11, Deuteronomy 14, itinatakwil na natin sila. Hindi po mga kapatid. Sapagkat lahat pong yan, may purpose sa libutan ito. Kaya hindi natin siya itinatakwil. Kundi pinasasalamatan pa nga natin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat lumikha siya ng mga ganitong uri ng mga hayop. Last 2 minutes, bro. Last 2 minutes. Sa kapakanan nating mga tao. Okay po, salamat. Sapagkat ang mga yan, tumatayo pong mga scavengers ng ating daigdig. Sila po yung mga tagakalap ng basura, no? Na kinakailangang malinis. Kaya pinasasalamatan natin ang Diyos sa dakilan niyang panukalang ito. Ano ho? Ngayon, nais kong ibalik doon sa unang Korinto mga kapatid. Na kung tayo'y magsisikain man o magsisiinom man, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikalululahatin ng ating Panginoon. Ito ang dahil bakit pinag-aaralan yung aksang ito. Sapagkat kung tayo kumakain, nagsisiinom, gawin natin ang lahat mga kapatid sa ikaliligaya, ikalululahati ng ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, kung tayo'y na kay Kristo, tayo'y bago ng nilalang. Yung mga dating bagay, nagsilipas na po yun. Tayo'y naging mga bago na sa ating Panginoong Diyos. Ikalawang Korinto 5:17. So, makatwid, ang pagsunod natin mga kapatid sa ating Panginoon, gawin natin makabuluhan, ano mang sarap ng lasa, ng mga puri kain ngayon sa buong mundo. At hindi naman itinutuloy pagkain o bromata ng Biblia, talikdan natin alang-alang sa pag-ibig ng ating Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya sabi ng isang prinsipyo sa Galatia 2:20, ko'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, hindi na akong nabubuhay kundi si Kristo nang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko naman ay kabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa atin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Okay, Kaya time. sa pagkakataong ito, mga kapatid, layunin natin na malulahati natin ang ating Panginoon, maparangalan sa Time. pag-iingat natin. Isa na rito sa ating kalusugan. Salamat po mga kapatid at magandang gabi. Okay, napakinggan nyo po, no, mga kaibigan at mga suki ng Debaters Convention. Napakinggan nyo po si Brother Fernando Camacho ng SDA na pinapatunayan ang kanilang natutunayan ko na ang Leviticus 11 at Deuteronomy 14 ay nananatiling karumal-dumal, no? So, hanggang sa panahon natin ngayon. So, yan yung topic. At napakinggan nyo ang unang tindig ng SDA apologies, which is Brother Rayan, negative side. Ready ka na sa 7 minutes cross-examination? Yes, I'm ready. Okay, 7 minutes starts now, bro. Okay. Unang tanong ko, salamat Mr. Moderator. Unang tanong, Bro Fernando, pagka ba ang isang Kristiyano ay kumakain ng mga iniisip na o mga tinuturing karumal-dumal, ano po yung mangyayari sa kanya? Maaaring malagay sa peligro yung kanya pong kalusugan.
Maaaring siya idapuan ng mga mikrobyo o mga sakit na napipinto dito sa mga karumal-dumal. Kasi kapag sinabing karumal-dumal, mga kapatid, talagang karimari-marim, hindi ho ba ibig sabihin nun? At hindi talaga siya katanggap-tanggap bilang pagkain. Kaya pinagbabawal ng Diyos na yun po ay ating kainin sapagkat sila po yung mga scavengers ng ating kalikasan. Time, next question. Okay, sunod na tanong, yun bang patungkol po sa pagkalagay ng peligro sa kalusugan, doon lang ba yan iikot sa mga karumal-dumal o kahit doon sa ibang hindi karumal-dumal? Opo, kahit hindi kapatid, kasi yung free radicals nagkalat yan sa ating minsan nasa hangin, di ba, yung pollution, nasa lahat ng bagay. Pero mainam pa rin mga kapatid, maging sa pagkain, magiging mitikuloso ang bayan ng Diyos upang sa ganon, makapaglingkod tayo ng mas mahaba-habang panahon. Time. Sa ating Panginoon at makapaglingkod tayo ng maayos. Okay. Sunod na tanong, yun bang tinatawag mo kaninang bayan ng Diyos? Kasama po bang mga hintil doon? Basta tumanggap po sa ating Panginoong Diyos, yung siya kinilalang Panginoon, at tinanggap naman siya ng ating Panginoon, bayan po ng Diyos ang tawag po roon. Kaya yan Hudyo, Hintil, o ano pa mo. Basta siya Okay, time. nagpasakop sa ating Panginoon. Next question. Okay. Kinikilala niyo ba na apostol sa mga hintil si Apostol Pablo? Opo. Si Apostol Pablo isang apostol. Kinikilala po natin yon at wala tayong nabasa sa Biblia na inendorso ni Apostol Pablo na kainin na po yung mga karumal-dumal. At maging si Apostol Pablo sa panahong siya'y Kristiyano, hindi po siya kumain. Wala akong nabasa sa Biblia na siya'y kumain ng karumal-dumal. Next question. Okay, since apostol si Pablo sa mga hintil, meron ba siyang inutos sa mga hintil about mga karumal-dumal? Mayroong utos tungkol sa karumal-dumal? Yes. Wala akong tawag dito. Ano bang magandang term dyan? Wala akong mabasa siguro sa iyo na letra per letra, pero meron siyang binabanggit sa atin sa Korinto na huwag magsisihipo sa mga bagay na marumi. Yun hong maruming binabanggit doon, yun po ay karumal-dumal, kapatid. Yan. Pero yung verbatim na sabihin ni Pablo, yung kagaya po ng inyo po sinasabi, marahil hindi ko mahagip, pero pinagbawal po niya na huwag hihipo sa mga bagay na karumal-dumal. Sabi mo kanina, walang talata sa Biblia na pinapakain na yung mga karumal-dumal. Yun ang sabi mo. Tama po ba? Opo. Okay. Ang sinabi po dito, ano po ang pagkakaintindi? Tanggapin mo ba ito na salita ng Diyos? Genesis chapter 9 verse 3. Sabi dito, every moving thing that liveth shall be meat for you. Pinapakain ba sila sa lahat dito o Genesis 9:3? Genesis 9 verse 3. verse 3. Ano po ang tanong ninyo, Pastor? Tatanggapin mo bang tama ito na pinapakain pala lahat ng mga gumagalaw dito sa Genesis chapter 9 verse number 3? Genesis 9:3. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Ay, opo, kapatid. Tanggap natin yan. Sapagkat ipinahiwatig ng talata na bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain natin gaya ng mga sariwang pananim na lahat ibinigay sa atin. Ibig sabihin, kung papaanong ang lahat ng mga pananim ay hindi makakain lahat. Sapagkat mayroong mga pananim lason, ganun din naman sa hayop. Okay. Hindi lahat ay pinakakain. Time. Next question. Next question. The Bible says, even as the green herb. Sabi dyan, even. Di sinabing like. Sinabi dyan, even. Ibig sabihin, iba yung green herb
sa every moving thing that liveth shall be meat for you. Lahat ng mga gumagalaw, ito po ba ay patungkol sa mga karumal-dumal o kaya mga hayop? Tama o hindi? Anong talata po tinatanong ninyo, Pastor? Pasensya na kayo, no? Kasi putol-putol sa akin. Same talata, Genesis 9:3. Sabi sa first clause, every moving thing that liveth shall be meat unto you. Tama po ba na ang tinutukoy dito ay mga hayop? Hindi ko mahagip yung yung inyong sinasabi, ano. Pero ano man pong talata yung inyong pong binabanggit o idinadrive, bagamat hindi ko buong nasasagap, ay hindi po nagpapakain ang Diyos ng karumal-dumal. No, katulad nung binanggit kanina, yung terminong gaya ng sariwang pananim na lahat ay binigay ko sa inyo, gayon din ninyo kakanin ang bawat gumagalaw. No? So ang stand po namin diyan alinsunod sa pagkakahanay ng talata, kung paano hindi lahat ng pananim ay makakain. Time. Ang Next hayop. question. Hindi ba ang konteksto dito, Bro Fernando, ang konteksto malinaw naman na iba yung mga halaman, iba yung mga hayop. Kasi sa verse number 4 at verse number 5 tumutukoy siya sa dugo na hindi ipapakain. So malinaw sa verse number 3, tama po ba na ang tinutukoy ng Diyos dito, maliban sa mga halaman, kasali ang mga hayop? Tama po. Tama po. Pareho pong magkasama po yan. Kaya nga meron siyang binitawan na paghahalintulan. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. Okay. Gaya ng mga halaman. Thank you. Time. Tapos na. Okay. Tapos na po yung ating 7 minutes cross exam. At napakinggan nyo po ang negative side na cross-examination sa affirmative side. Shout out sa 10 viewers live. No, shout out kay Inton, shout out kay Jason Malbino, kay Amerpil Brazil, at kay Rinero. Okay, shout out sa inyo mga kaibigan at sumusubaybay sa ganitong oras sa Debaters Convention. No? At dako tayo sa unang tindig ng negative side. Shout out kay Brother Rasha na kapapasok lang din. Okay. Bro Rayan, 10 minutes for your unang tindig starts now. Okay, maraming salamat sa Bro Fernando sa iyong pagsasagot at sa moderator. I hope that God will give us wisdom and guidance ngayong gabi sa pag-aaral natin. So unang-una, yung ginamit ng ating kaibigan, kay Bayo, si Bro Fernando, ginamit niya yung 1 Corinthians chapter 10, verse number 31. Sabi dito, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Sa ditong talata mismo, no, marami pong mga pinagsasabi po si Apostol Pablo na gusto nating ipahayag mamaya. Pero magpipresent po muna tayo kasi binigyan tayo ng dalawang challenges ng ating kaibayo. So tingnan natin yung mga challenges ibibigay natin. Una-unang challenge, sabi niya na magpapakita po tayo ng mga talata sa Biblia na yung palang mga karumal-dumal noon ay nilinis. Okay, ang una nating talata, meron po yung dalawang challenges niya kay ngayong gabi. Meron tayong maibibigay noon. Pero yung word for word na ikalawang challenge na ipabasa natin, yung nation of God o bayan ng Diyos. Pero at least inako niya na yung mga hintil na sumampalataya kay Kristo ay kasama doon sa bayan ng Diyos. So malinaw po ang dalawang challenges na ito ay maibibigay natin. Okay, unang talata sa unang Timoteo 4:1 to 5. Malinaw na nakasaad po dito. No?
Unang Timoteo 4. Sabi dito, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devils. So merong mga doctrines of the devils, ladies and gentlemen. Sabi dito unang-una, forbidding to marry, no? Yung nagbabawal sa pag-aasawa, and commanding to abstain from meats. Again, commanding to abstain from meats. Marami ngayon ang na maraming natatamaan dito na mayroong mga command to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Malinaw po mga kapatid, sabi dito. For every creature of God. No? Malinaw yan sa English na lahat po ang sabi diyan, and nothing to be refused if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word and prayer. So tingnan muna natin anong ibig sabihin ng sanctified, kasi ang challenge natin kung meron tayong mababa na nagpapatunay na nilinis. So yung sanctified, okay. Ang ibig sabihin po ng sanctified dito sa sinabi ay hagiaso. Ibig sabihin dito merong mga meron sa free sa Thayer's definition, to cleanse externally, to purify by expiation, free from guilt of sin, to purify internally by renewing of the soul. Si Strong, sabi niya, to make holy, that is ceremonially, purify. Ano bang ibig sabihin ng purify? Nilinis. Ibig sabihin, unang challenge, pasok mga kaibigan. So ano bang pangalawang challenge? Sa pangalawang challenge, kung mababasa natin na yung bayan ng Diyos pinapakain yung mga katumaldumal. So bigyan natin ng talata para yung mga challenges ma-collapse na yung presentation ng ating kaibayo, no? Maiksi lang itong presentation natin, malinaw ito sa Biblia. So ito, mababasa natin dito since inamin ng ating kaibayo kanina na yung mga hintil pala ay kasali sa bayan ng Diyos at wala rin siyang mababasa na verbatim o kaya word for word, kahit hindi naman kahit hindi word for word, kahit thought for thought na pagsusulat na pinagbabawal sa pagkain sa mga hintil na iglesia, wala Pero anong mababasa natin dito sa yung verse kanina sinabi niya sa verse 31 po yun, no? Sabi sa 31, whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, do it all to the glory of God. Pero ano ang context? Ang context dito mga kapatid, dito sa verse 25 sa dito, whatsoever is sold in the shambles or market, no? That sabi dito, whatsoever is sold in the shambles, it asking no question for conscience sake, for the earth is the Lord and the fullness thereof. And then in verse number 27 sa dito, if any man that not bid you to a feast and ye is forced to go, whatsoever is set before you, asking no question for conscience sake. So malinaw mga kaibigan dito sa ating mababasa na pinapakain yung mga bayan ng Diyos, especially yung mga hintil. So may nabigay po tayo mga challenges. So ibig sabihin po niyan, malinaw po kung sino po ang paniniwalaan natin ngayon. So yung Genesis kanina, malinaw yung Genesis kanina. Yung Genesis kanina, pinapalabas ng ating kaibayo na ito tumutukoy lamang sa halaman. Hindi po. Hindi sinabing like, kundi even. Sabi dito, babasahin ko sa English, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb
even as the green herb shall I have given you all things. Sabi ng Diyos. Oh. So malinaw po mga kaibigan dito na every moving thing. Pero ang sabi niya, verse number 4, but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. So, ibig sabihin, hindi yun. Hindi lang tumutukoy sa halaman. Bakit? Merong dugo eh. So lahat po na moving thing pinapakain pala. So sabi niya kanina walang talata sa Biblia na pinapakain ng mga karumal-dumal. Pinapakain pala dito sa talata. Tapos sa New Testament malinaw din. So ang doktrina po ng kakristyanuhan po, sabi ni Apostol Pablo as the apostle of the Gentiles, mga kaibigan. Sabi po dito. Sa chapter 14 ng Roma, sabi dito, for let him that eats despise not, let him that eat despise not him that eateth not, and let him which eateth not judge him that eats, for God hath received him. Sabi dito. So mababasa po natin dito mga kaibigan na meron talagang freedom po tungkol po dito sa mga Kristiyano. At sabi dito sa Roma 14, sabi dito, I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Malinaw po. Kung lahat ng bagay para sa iyo, aariin mong karumal-dumal yun. Pero sabi di sa Biblia, but if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat for whom Christ died. Yun lang ang sabi dito, let not be your good be evil spoken of. Verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. So malinaw po sa presentation ng Apostol Pablo, mga kaibigan, na itong mga pagkain karumal-dumal na noong sa mga Hudyo, wala po ito sa mga hintil eh. Unang-una, malinaw po ang doktrina ng Apostol Pablo. Last 1 minute bro Last 1 minute. Hindi natin makikita mababasa si Apostol Pablo na kumakain ng karumal-dumal, pero yung pagtuturo niya para kasi sa mga hintil eh. Ibahin muna natin, mamaya papakita ko po sa inyo kung paano po gamitin ng wasto ang Biblia, dahil yung mga hintil at mga Hudyo hindi talaga sila pareho ng mga So ibig sabihin dito mga kaibigan na bigay po natin ang challenge. Mayroon tayong nababasa na pinapakain pala yung mga bayan ng Diyos, mga hintil, at walang pinagbabawal sa kanila. Basta it is sanctified, it is purified by the word of God and of prayer. So malinaw po mga kaibigan na gibang-giba po ang tayo ng ating kaibayo. At malinaw po na mga Kristiyano ay kakain din. Pero sa kalusugan, hindi naman karumal-dumal ang pagkain. Inamin din niya na kahit hindi yung mga karumal-dumal, makakasama pa rin sa kalusugan pagkat ito ay pasubrahan. So, ibig sabihin, wala pong basihan yung doktrina ng Seventh-day Adventist about karumal-dumal. So, maraming salamat po at mamaya ibibigay ko po yung iba. Okay, salamat bro sa napakinggan nyo po, yan po ang tinig at ang argumento ng ating negative side sa topic na kanilang pinatutunayan at pinabubulaanan ng negative side, Ayan po si Pastor Ray Ann Puentes ng Baptist Church. Okay, Bro Fernando, ready ka na sa 7 minutes cross-examination? Opo. Okay, timer starts now. Pastor Rian, magandang gabi. Clarification ko lang po muna. Ang ginamit po ninyong mga talata, unang Korinto 4:1 patuloy. Then pagkatapos po ng talatang yon, ano po yung isinunod ninyong talata? Yung 1 Corinthians 10. After ng 1 Timothy chapter 4, ano sumunod po? Pasensya ka na, hindi ko nasundan eh. Parang 1 Corinthians 10, 25, 26 at Genesis 9:3. Teka, Genesis 9:3. 9:3. Okay. Apo. 9:3-4-5. 3-4-5 yan. Okay po. Thank you.
Then, yung sa Roma, ano pong talata yun, Pastor? Roma 14, 3, 14 at 21, 23. Okay, sige po. Hmm. Oo. Sige, so ang tanong po, kanino pong utos, Pastor, yung huwag kang kakain ng karumal-dumal sa Biblia? Para po yun sa mga Israel. Opo, kanino? 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 Ah, Sa Diyos, sa Diyos. Galing po sa Diyos yan, utos. Okay, utos ng Diyos, ano po? Tama, Tama po? tama. Okay. So, ginamit po ninyo yung unang Timoteo 4:1, Pastor. Anong ko po sa inyo, yun ho bang utos na lumayo sa lamangkati? Yun po ba yung karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 at Deuteronomy 14? Wala pong walang binigay na specific. Sabi lang dito, lumayo sa mga lamangkati, sa mga meats. So, Corridas po yan. Lahat po yan tutukoy meats kasi walang karumal-dumal o kaya hindi karumal-dumal ang sinasabi. Okay, next question. Okay po. Ano po sa Greek, Pastor, yung lamangkati na binabanggit sa 1 Timothy 4:1? Hindi po ako familiar sa Greek. Okay. Ang malinaw po natin dito kahit Tagalog at saka English, malinaw po na meats po yan. Oo. Sige po. Pero pwede natin ibigay mamaya kung gusto mo talaga ng Greek. Okay. Okay. So, next ko pong tanong, Pastor. Dito naman ako lilipat sa unang Korinto. Yeah. Unang Korinto. Ano sinabi niyo? Gs 25. Ayan. So sinasabi ho ba diyan, Pastor, na nilinis na ang karumal-dumal? Hindi po ang sinasabi diyan, hindi nilinis, kundi indirectly. Inutos po ni Apostol Pablo kung ano po yung nabenta sa merkado, yun ay kakainin. Okay. Ang sunod ko pong tanong, ano po ang issue o problema sa Korinto? Yun ho bang pagkain ho ng baboy o ng karumal-dumal? Hindi po yung maraming issue ang Corinto. Merong division of the church. Merong most of the issue nila yung division. Kaya ang po dito, marami pong konteksto po ang issue po ng church. Merong fornication. Meron ding isa itong chapter 10 itong pagkain at sa mga juice-juicean. Time. Yan ang chapter 10. Time, next Pero question. maraming issue po ng Corinto. Time. Okay. Liliwanag. So dito po sa binabanggit nating talata, unang Korinto Gs 25, ano ba? Isa patuloy, ano ho? Ang issue ho ba diyan pagkain ng karumal-dumal o pagkain ng inihandog sa Diyos-Diyosan? Ang issue po dito ay pagkain. So, yung mga karumal-dumal, yung mga iba't ibang pagkain, for example, yung mga pinapakain, ang issue po dito ay pagkain. Sabi dito na lahat na pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Patungkol po dito sa pagkain ng mga iglesia ng Corinto. Okay, next question. Sige po. Saan niyo po nabasa yung hinahanap ko kanina na
nilinis na yung mga karumal-dumal? Nasa 1 Timothy po, 1 Timothy chapter 4, verse number 5, sabi po niya doon, it is sanctified. So the Greek word that used in Greek, yung sanctified po ay hagiazo. Ang meaning po to cleanse externally, to purify. So ibig sabihin Time. yun po ang hinahanap na nilinis. Time. Next question. Okay. So, thank you po sa sagot, ano. So, yung isa ko pa pong challenge, saan po ninyo nabasa, Pastor, na kinain na ng bayan ng Diyos ang karumal-dumal? Nabasa ko po kanina yung First Corinthians chapter 10 verse 25 at saka din sa kalapit na mga verses na ang bayan ng Diyos inamin mo na yung mga hintil ay kalakip sa bayan ng Diyos sa sumampalataya, iglesia itong Korinto, pinapakana sila sa lahat kung ano po yung nasa pamilihan, pinapakain. Okay. Okay, time po tayo, time. Time na. Okay, salamat kapatid na Fernando Camacho ng SDA Apologies, no, na sa yung cross-examination sa negative side. Okay, dadako tayo sa rebuttal sa rebuttal stage ni Brother unang tindig ng rebuttal stage ni Brother Fernando Camacho, no. Pero bago 'yan, ay tayo ay magbigay muna ng pugay doon sa mga nasa live, no, at magbigay muna tayo ng kaunting patalastas, ano. So we have 14 viewers live, no, at salamat sa inyong pagsubaybay live, no, at sila ay basa lang tayo ng ilang comment. Sabi niya si Mr. Acartarton Fernando Camacho, no, shout out daw sa inyo. Ipiting ka niyan ni Camacho sa word na Acartarton, expert yan si Mr. Acartarton. Ayan yun. Ayan yung mga comment nila live. Okay, so welcome sa mga bagong pasok, no. Nandito sa GC natin, welcome kayo, no. At itong debate na to ay made possible by Vitamin C, our sponsor, no. At nakikita nyo sa inyong screen, no, ang ating Okay, so balik tayo sa dalawang magiting na debaters, no? At nasaan na yung aking ano? Ayan. So balik tayo sa inyong mga debaters diyan, no?
At yung mga nasa live, comment lang kung mayroon kayong mga tanong, just type it in the comment section. Okay, Brother Fernando, ready ka na? 10 minutes. Okay po. Okay, 10 minutes starts now, bro. Okay, so salamat po ng marami at sa ating ding kausap po ngayon bilang paglilinaw ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pag-uusapan ngayon. So mga kapatid, kanina po ay tinanong natin kung kanino pong aral o kaninong utos yung huwag kang kakain ng karumal-dumal at narinig natin na ito po ay utos ng Diyos. At totoo naman yun mga kapatid kasi pag binasa po ninyo ang Deuteronomy 14, 1 patuloy, ang Levitico 11, no? 1 patuloy, yan po'y utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag ginamit natin ang unang Timoteo 4:1 at sasabihin natin yung utos na huwag kang kakain ng karumal-dumal, turo ng dyablo, komplikado, di ho ba? Kasi yung kabawalan na huwag kakain karumal-dumal, utos ng Diyos. Yan. So siguro meron lamang tayong kinakailangang maitama doon sa paggamit ng talata. At napansin po ninyo nang tinanong natin kung ano ba sa Greek yung lamangkati na binabanggit sa unang Timoteo 1, patuloy, ay hindi pamilyar si Pastor. Pero mga kapatid, gusto ko pong unawain po ninyo, ang binabanggit po riyang lamangkati o karne, yan po ay nasa terminong broma, bromaton. Ito po yung lagi ko sinasabi, kapag may kinalaman sa pagkain, yan po'y laging pumapasok sa bromaton. Na ang bromaton, hindi kasama rito yung karumal-dumal. Puro lamang po itong angkop na pagkain ng bayang Israel na inilahad doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Ibig sabihin, ang sino man pong magsasabi na lumayo sa broma, yun ang nasa aral ng demonyo. Pero yung nagsasabi na huwag kakain ng karumal-dumal, ang sinusunod po nila aral ng Diyos. Kaya magkaiba po yung talatang ito. At hindi natin pwedeng baliwalain yung biblical languages. Sa pag-aaral po ng Biblia, kinakailangan din nating hindi i-ignore ang biblical languages kasi mahalaga ito mga kapatid. May mga salita tayo dito sa ating panahon na hindi angkop sa panahon nila. Halimbawa, sa atin dito sa atin, pag sinabi mong pagkain, lahat ng makikita po natin sa pamilihan, di ba? Sa kainan, andyan yung baboy, talaba, etc. Pagkain ang turing natin doon. Pero sa panahon ng unang siglo, hanggang sa panahon ng lumang tipan, hindi nila ito turing na pagkain. Ang pagkain lamang sa kanila, yung sinasakop ng salitang broma o bromaton. Hindi kasama yun pong akatarton. At kung titignan ninyo mga kapatid, ang context ng 1 Timothy chapter 4, ay wala pong pag-uusap tungkol sa karumal-dumal. Kundi lahat po yan nakatutok doon sa lamangkati, sa meat, o doon sa bromaton, na mga angkop nilang pagkain. At ito mga kapatid, yung pagbibigay sa atin ng talatang ito, hindi natin to kinokontra. Ito ay tinuturo natin sa loob ng ating iglesia sapagkat talaga namang sa panahong ito, mayroong mga nagtuturo na wag silang kakain ng broma, o ng mga angkop na pagkain. Isa na diyan yung mga kaibigan nating Katoliko. Yan. At maliban pa riyan, maraming mga vegetarian sa panahon ngayon, itinatakwil talaga at hindi na ipinapakain yung pinagbabawal nila na kumain ng broma. So ang mga ito mga kapatid, malaki ang questionable. Kasi sabi rito, ang mag-uutos na huwag kakain ng mga angkop na pagkain, broma, lamangkati o yung meat, sila po yung nasa aral ng demonyo. At hindi ko naman sinasabi mali yung maging vegetarian. Hindi po. Magandang gawain yun ng ating pagpapalusog. Pero wag lamang natin ituturo na pwede na layuan ang karne. Kasi papasok po tayo sa unang Timoteo 4:1 patuloy. So, maliwanag po na hindi na nabasa ng ating kapatid buhat sa unang Timoteo 4:1 na nilinis na ang karumal-dumal at pinakain na ang karumal-dumal. So, next po.
ito na mga unang Korinto, Gs 25. Ang problema dito mga kapatid sa panahon nila, hindi po pagkain ng karumal-dumal at ng malinis. Kundi ang problema po nila mga kapatid dito ay yung iniandog sa Diyosan. Sabi dito mo sa ko, kung kayo aanyayahan ng hindi sumasampalataya, tas ibig ninyo pumaroon, kainin ninyo yung inihandog sa inyo, yung inihain sa inyo. Ano ba yung inihain sa kanila? Yung po may kinalaman sa inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kasi sa panahon po nila, malaki ang question nila, hindi dapat kainin pa sa kanila yung inihandog sa Diyos-Diyosan. Ito pa rin ni Apostol Pablo, kung kayo hainan ng inihain sa Diyos-Diyosan. Tandaan nyo mga kapatid, hindi pinag-uusapan sa mga inihain sa Diyos-Diyosan yung baboy, etc. Hindi po. Sapagkat ang inihain sa Diyos-Diyosan, yun lamang pong mga sinasakop ng bromaton. Makikita rin po ninyo yan sa talatang 27. Yan. Kung kaya anyayahan ng di sumasampalataya, ibig ninyong pumaroon. Ngayon, kahit sa ating panahon mga kapatid, pag ang Adventist inaanyayahan, tinatanong po namin, meron ba kaming makakain? Ayun. Kapag meron, saka namin iibiging pumaroon. Yeah. So, ganun din, sa first century, dahil problema nila, yung inihandog sa Diyos-Diyosan, ay ito yung nagiging silo rin kung bakit sinabi ni Pablo, anumang ihain sa inyo, kanin ninyo. At yun namang nasa talatang 25, mga nasa pamilihan, ay kanin ninyo. Yan na kung ito mga kapatid, ay may kinalaman din po sa mga inihain sa Diyos-Diyosan. Kasi sa panahon nila, magbabasahin po ninyo yung background, ay bago itinda yan sa palengke, inihahain muna nila sa Diyos-Diyosan. Bago nila itinda. Kaya ito yung payo ni Apostol Pablo. Hindi pinapayo ni Apostol Pablo na kainin na yung karumal-dumal. Kaya hindi po yan ang issue sa sa panahon nila. Kaya yung mga talatang ginagamit sa atin ay pumapasok sa error de tema. Hindi angkop sa paglalapat ng paksa. Okay? So, ngayon, itong Genesis 9, 3 to 5, makikita natin mga kapatid na sa panahong inilahad ang 9:3, may nauna munang talata, yung Kapitulo 7, 2 at 3, na naroon na yung malinis at maruming hayop. Nang inilabas ang 9:3, hindi ibig sabihin na pwedeng kainin yung karumal-dumal at saka yung hindi karumal-dumal. Hindi po. Kasi malinaw po nakalagay dito, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na ibinigay ko sa inyo. Mayroong pinagtutularan. Dapat makita natin yung mga salitang gaya ng sariwang pananim. Yan. Maliwanag po na sinasabi rito, yung ito isang pananalitang paghalintulad. Kung paanong hindi lahat ng sariwang pananim ay maaaring kainin tulad ng mga halamang lipa, kabuting ahas, hindi pwedeng kainin, ganun din po yung sa hayop. Kaya nga ang ating Panginoon naglagay ng dalawang katangian, karumal-dumal at mga malinis. So, hindi po pa rin naigiba yung atin pong itinindig. At saka, kung Last 2 nilinis minutes, na bro. sa Last 2 panahon, minutes. tapos na po. Last 2 minutes. Okay. Kung nilinis na sa panahong ito ng Genesis 9:3 at pinakakain na, bakit lumabas pa ang Levitico 11, Deuteronomy 14? Tila yata mali ang pagsipi, inaccurate quotation mga kapatid. Ang nangyari, na kinuha yung talatang ito para patunayan, nilinis na ang karumal-dumal. So hindi po valid yung 9:3 para sa pagpapatuloy pa sa atin pong talata. At ang pinag-uusapan, nilinis na sa panahong ito, hindi sa panahon ng lumang tipan. Kaya inaccurate quotation po. Nang sinasat natin ang 9:3, ay hindi umama sa tamang interpretasyon. Ngayon, yung isa pang talata, mga kapatid, ihahabol natin, itong nasa Roma 14. Hindi ko man lahat tayo may paliwanag mga kapatid, mga talatang ginamit, pero wala pong napatunayan ang ating kaibigan na nilinis na at kinain na po yung mga karumal-dumal. Dito muna ako sa isang talata ng tawag dito. Itong unang Korinto 6:17. Ito yung binabanggit ko kanina mga kapatid.
Na walang verbatim na sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong kakain ng karumal-dumal, ano? Pero ipinahihintulot dito sa atin, sinasabi dito sa atin, no, sa 6:17. Yan. Na huwag kayong magsihipo. Teka, mali yata ang talata ko, ha. Ayan, ikalawang Korinto. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at aking tatanggapin. Sabi ko nga, mahalaga sa pag-aaral ng Biblia yung biblical languages. Yun po salitang marumi, pag tinignan po ninyo sa tekstong Grego, yan po ay akatarton. Sa makatwid, ang tinutukoy po ditong marumi ay yun pong karumal-dumal. Ang sabi ni Pablo, huwag kayong ihipon ng mga bagay na akatarton. Okay, O karumal-dumal kaya aking tatanggapin. Time. Okay, salamat po. Okay, salamat po, Brother Fernando Camacho. Narinig niyo po, no, ang kanyang unang rebuttal argument, no. At Brother Rayan, ready ka na for your cross-examination, 7 minutes? Bro Rayan, andiyan ka ba? Sige po, opo. Ready na po. Okay. Yes, Okay. ready na. Okay. Nakamute yun. Okay, timer starts now. Okay, unang tanong ko, Bro Fernando, tinanong mo ako ng Greek word sa broma na yan. Ano ba ang Greek word po ng sanctified? Ano po, kapatid? Pasensya na, Verse number 5, ano po ang Greek word ng sanctified? For it is sanctified by the Lord, by God and prayer. By the word of God and prayer. Ano po yung Greek word ng sanctified? Anong talata po yan, kapatid? 1 Timothy 1:5. 1 Timothy 1:5. For 1:5. 1 Timothy, 4:5. 1 Timothy 4:5. Okay. So, yan po ay nakalagay po dito. Agyesentai, isa po siyang verb, indicative present, passive third person singular, galing sa salitang agyazo. Opo, pagbabanal po yan. Pagbabanal, okay. So, nandyan ba sa ano mo na isa din sa meaning to purify or to cleanse? Tama ba yan? Tama po, Oh. tama po. Oo. Okay. Ngayon, ang context po ng chapter 4, verse 5, na siya pong binabanal ng ating Panginoong Diyos, o nililinis, o ipinakakain, ay yung pong bromaton na binabanggit sa naunang talata. Time. Tumutukoy po yun. Okay. Next question. Yun bang yung sinasabi mong bromaton, di ba nasa talata 3, it means yung meats, bromaton, nasa talatang 3, tama po ba? Nasa talatang 3 po, Okay. bromaton. Oo. Ibig sabihin ng bromaton, meats, Yung tama? pong bromaton ay hindi po tumutukoy sa baboy, o sa anumang karumal-dumal. Kaya nang banggitin ang unang Timoteo 4:5, na pinababanal ng Diyos, ang tinutukoy po niya diyan hindi po yung karumal-dumal, kundi yung bromaton, hindi po yung akatarton. Okay. Yung bang bromaton na meats, yan ba ang pinagbabawal na ayon sa talata ay doctrine of the devil, yung pinagbabawal yung kainin ang bromaton, tama po ba? Opo, ang sabi po kasi riyan sa verse 1, yung pong magsasabi na lumayo sa bromaton, ay nasa aral ng dyablo. Yun po yung sinunod nila. Pero ang aral ng Diyos, bawal kainin ang karumal-dumal. Walang aral ang ating Panginoong Diyos na bawal kainin ang bromaton. Aral po ng demonyo yon. Okay. Yung Okay. Next question. bawal lang yun. Next question. Okay, next na tanong sa talatang 4, verse 4, sabi diyan, for every creature of God is good. Ano bang ibig sabihin ng every creature? Opo. Bawat nilalang ng Diyos ay mabuti
yan po ay nakasalalay sa context, mga kapatid. Ang context po na pinag-uusapan yung bromaton. Lahat po ng bromaton na nilikha ng Diyos, yan po ay nilalang ng Diyos at yan ay mabuti. Pero hindi naman natin sinasabi na yung karumal-dumal hindi mabuti. Kagaya ng aking inilahad, pinasasalamatan natin ang Diyos sapagkat naglagay siya ng mga karumal-dumal bilang mga scavengers. Yun po ang purpose nila. Okay, Pero sa talatang next question. ito, ang context na pinag-uusapan, yun pong bromaton. Next Next question. question. Tama o hindi, meron ka bang mababasang bromaton sa talata 4? Meron o wala? Opo, ang bromaton po, ayon sa kanyang konteksto, nasa talatang 3 ba yun? Tignan natin kung hindi ako nagkakamali. Talatang 3, nandoon yun sa bromaton kasi yun po ang haliging pinag-uusapan ng unang Timoteo 4, 1 hanggang 5 ata yan. Okay. Ano ba ang Greek word ng every? Anong Greek word ng every sa talata 4? Sa talatang 4. 4, Anong Greek word ng every? nakalagay po rito pass. Pass. Yan, pan. Yung bang pass ibig sabihin all or whole? Tama po. All, every, all things. Nakasalalay po yan sa pinag-uusapang konteksto. Kaya mahalaga po sa pag-aaral ng Biblia, Pastor, yung context. Kasi yan ang magdi-decide sa atin kung ano yung tinutukoy na lahat. Okay? Okay, tayo, Ang next tinutukoy question. niyang lahat na dapat salamatan yung Okay. broma. Alisun Yung sa context. yung talata mo na Levitico 11 at Deuteronomy 14, sino po ang inutusan diyan? Ang iglesia o ang Hudyo? Mga Israelitas. Oo. Ang direktang inutusan doon sa Levitico 11, Deuteronomy 14, ang mga Israelita, ang mga Hudyo po. Pero bago po magkaroon ng mga Hudyo, mga Israelita, ay alam na nila yung pagkakaiba ng karumal-dumal Time. at saka broma. Okay. Okay, ano po ba yung mga pinagbawal ng Diyos na karumal-dumal, kinakain po ba yan ng mga hintil? Opo, may mga hintil po na kumakain po noon. Pero alam ng mga hintil kung ano ang kosher foods ng mga Hudyo. Yan. Kaya nga kapag nag-iimbita sila ng mga Hudyo, pag tinignan po ninyo yung pag-aaral niyan, ang inihahain nila kung ano yung kinakain ng kanilang Time. inimbitang Hudyo. Time. Next question. Ibig mo bang sabihin dito sa talata 25, yun lang binibenta ng mga hintil ay mga broma? Okay, last question yan, bro. Ano po ulit, Pastor? Okay. Yun bang mga binibenta sa palengke ng mga hintil, mga broma ba lahat yun? Teka, hindi ko po hindi ko Yung pasensya ka na, Pastor. narinig ba Bababa ako? lang muna ulit ako. Narinig mo ba ako, bro? Okay, Hindi. baba ka uli muna, bro. Baba ka uli. Baba ka, pasok ka uli. Pakibalik na lang po yung oras niya. Pastor, bababa lang ako kasi Sige, sige. nawala ako sa signal. Ayan. Ayan. Sige po, pasensya okay. na po kayo mga kapatid. Pakiulit yung question mo. Last question, bro. Yung last question ko, bro, yung bang binibenta sa palengke ng mga hintil, broma ba lahat yun? Mr. Moderator, pwedeng kayo po yung mag-ano sa akin. Mukhang mas malinaw yung dating nyo. Okay. Ang tanong niya po ay, yung lahat ba ng binibenta sa palengke ay broma ba yun? Pareho din pala. Anyway, Palengke ng mga hintil, broma ba lahat ang binibenta doon? kung broma lang tinitinda sa palengke. Hindi Palengke po, ng mga meron. hintil. Opo, may tinitinda po doon na may mga karumal-dumal din. Meron din pong tinitinda. Pero kapag
ang pabibilhin sa palengke, isang Hudyo at ang mag-uutos, isa ring Hudyo, tiyak ang bibilihin po nila, hindi karumal-dumal, Okay. kundi yun pong angkop nilang pagkain. Okay, salamat Brother Fernando Camacho ng SDA Church. At narinig niyo po ang cross-examination sa unang rebuttal argument ng ating affirmative ni Brother Fernando Camacho. Okay, salamat Brother Rayan, no? So bigyan kita 10 minutes para sa yung rebuttal argument, no? Pangalawang tayo ni Brother Rayan, rebuttal. 10 minutes, bro. Starts now. Okay, maraming salamat. Magandang gabi. Once again, mga kaibigan, sa last na nating tanong, close na ang debate, ano? The case is closed. Bakit po sinabi natin case is closed? Kasi sabi niya, yung kasing mga hintil sa palengke, meron din palang mga karumal-dumal doon eh. Malinaw naman po yan eh, sa mga hintil. Kasi sila yun at inamin din niya kumakain ng mga karumal-dumal, yung mga hintil. Tapos ang Korinto po ay iglesia ng mga hintil. Tapos ang sabi ni Apostol Pablo, kung anuman, no, kahit anuman yung ibinebenta doon sa pabilihan, kainin ninyo. Oh. So ibig sabihin, kasama yung karumal-dumal na ibinebenta. Ikaw na nagsabi, meron palang karumal-dumal, ikaw rin din nagsabi na pagka ang Hudyo ang inutusan at Hudyo ang bibili, of course, hindi sila kasama doon. Bakit? Kasi nga ang Hudyo po ang binigyan ng utos, mga kaibigan. Wala po tayong mababasa na mga hintil binigyan ng utos ng ganyan. Iba po talaga yung Hudyo sa mga hintil. Ang hindi maintindihan ng mga ng mga gumagamit ng Biblia, no, hindi lang ang mga kaibayo natin. Ang verse number 10, verse number 32, babasahin mo lang yan malalaman mo ang classification. 1 Corinthians 10:32 sabi dito, give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. So malinaw po, meron talagang sinasabi natin prinsipyo sa paggamit ng Biblia. Alamin po natin, merong isinulat para sa mga Hudyo, merong isinulat para sa mga hintil, meron ding iglesia ng Diyos, kung hintil o Hudyo man, tapos sumampalataya, maaanib sa iglesia, yun ang mga iglesia ng Diyos. Ngayon, saan ba iniutos itong mga karumal-dumal na sinasabi ng ating kaibayo? Mga Hudyo eh. Tanong, Hudyo ka ba? Hudyo ba kayo, mga kaibigan? Kung Hudyo kayo, okay lang. Pero pag hindi kayo Hudyo, huwag kayong mamuhay. Dahil, babasahin natin yan mamaya na yung mga hindi Hudyo pero napaka-Hudyo. Dito po, mabasa natin, i-explain muna natin yung sabi dito, na sa talata, yung bruma-bruma, wag po kayong wag po kayong wag kayong diyan sa bruma-bruma. Intindihan natin ng English. Sabi dito sa English, the doctrine of the devil, sabi dito, forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Opo, broma yan. Yung meats na tinatawag doon. Pero ano bang sabi ng Biblia? Which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe know the truth. Sabi po sa 4, for every creature of God. Ano po ang Greek word noon? Pas. Anong ibig sabihin? All. Any, whole. Ang sabi niya, yung konteksto, hindi po mga kapatid. Meron talagang contextual. Pero ito, iba ito. Kasi sabi sa Biblia, ang context, yung pagbabawal ng pag-aasawa at pagbabawal ng lamangkati. Pero sinabi dito, pag sinabing every creature, hindi mo maano yan, hindi mo ilalayo. Hindi mo iibahin ang meaning ng every, yung past. Patungkol lang sa mga broma, mali po yan mga kapatid. Sabi dito, for every creature of God is good and nothing to be refused. Bakit sasabihin pa ng gagamitan natin ng logic? Bakit sasabihin kung broma ito, bakit sasabihin pa ng Diyos dito for every creature of God is good? Broma na nga eh.
Pagka broma, ibig sabihin makakain na, hindi na kailangan i-relay pa ito. Pero mas malinaw po sa Biblia, every creature of God. Ha? Ang ibig sabihin ng Hagyaso, for it is sanctified. Yung it is the creature of God. Every creature, it is sanctified by the word of God and prayer. Ibig sabihin, inamin niya, to separate from profane things, to purify, to cleanse. Malinaw eh. Malinaw na malinaw. Yung kanina mga kapatid, nabigay ko yan Genesis chapter 9 verse number 3. Hindi ko argumento yan. Nakita ko lang yan kasi ang sabi niya kanina, challenge ako eh. Sabi niya, kahit babalik ta rin daw ang Biblia, wala rang mababasa na ipinakain mang karumal-dumal. Meron tayong mabasa. Kaya ginamit ko yan. Ang sabi niya ngayon, ito daw ang halaman. Hindi po ito halaman mga kapatid. Naku po. Mga kaibigan, sabi dito sa verse number 3, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb. Yung even, yung green herb, iba yun. Bakit? I have given you all things. Yung green herb, pati yun, pwedeng kainin, kasama ng mga move. Hindi naman nagmo-move yung mga green herb. Yung mga utan vegetarian, nagmo-move yun? Hindi. Bakit alam natin na mga hayop ito? Kasi verse number 4, but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Ha? Yun ang mga hindi pinapakain, yung blood, merong blood, mga kaibigan. Sabi dito, and surely your blood of your lives will I require at the hand of every beast, will I require it at the hand of man. Malinaw po ito, nagsasabi ang Diyos dito sa 9:9:3. So merong talata pala na ipinapakain para lahat. No, kasi Leviticus at Exodo pa yung pagbabawal eh. Pero sinong binabawalan diyan? Mga Hudyo, hindi po mga Hintil. So malinaw po mga kaibigan na nagigiba po natin yung mga argumento niya. Siya na po ang nagsabi. Na unang-una, inutos po itong karumal-dumal, mga hindi pa pinapakain, mga Hudyo, walang ang mga Hintil dito. Ang Korinto, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 10 na pinapakain na yung ano po yung mga binenta. Hindi sila lulusot dito eh. Kasi ang mga Hintil, nagbibenta na kahit ano yan eh. At tapos sinabi pa sa verse number 26, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Earth nga na eh, lahat, creation. Sabi dito sa verse 27, if any of them that believe not bid you to a feast, and you be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question. Sila po siya mismo lumabas sa kanyang bibig mga kaibigan. Sila mismo ay hindi sumusunod sa Biblia. Bakit? Ang sabi niya kanina, pagka iniimbitahan sila ng feast, sabi niya, magtatanong daw sila kung meron ba kaming makakain. Yun ang kanyang sabi kanina. Magtatanong sila. Sabi ni Pablo, do not ask question, asking no question. Hindi sila sumusunod kay Pablo. Sino kayang sinusunod nila, mga kaibigan? So malinaw po dito na ang mga pinagbabawal ng mga Hudyo, hindi po yan aatay sa mga Hintil. Iba pong mga Hintil, mga kaibigan. Ang sabi ko kanina, sa Hebrews kasi, yung pagkain, mga hindi po dyan po ang kaharian ng Diyos. Iba na po mga kaibigan, no? Sa Hebrews chapter 9 verse number 9 and 10. Ito ang sabi sa Biblia, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did service perfect as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks. Nasa lumang tipan mga Last kaibigan. 2 minutes, bro. And diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. So malinaw po mga kaibigan na ito po ay ang utos lang ng mga Kristiyano. Ito po ang pakinggan natin sa 2 Corinthians 11. Ito po lang ang news ni Papa. 2 Corinthians 11:29. Dito mababasa natin, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, let me see, who is offended and I'm burned not. Yung sinasabi pa itong sa mga Hintil, huwag ka lang kakain pagka ikaw ay makatitisod sa iyong kapatid. So kaya nga sinulat sa atin itong Roma 14. Sabi dito
believeth that him eat all things. No, all things herbs, yung mga vegetarian. Sa ano sabi ni Pablo? Let not him that eateth despise him that eateth not. No, do not despise those who eat not, and let not him that eat not judge him that eateth, for God hath received him. So yun pala ang ibig sabihin sa Kristiyano, mga kaibigan, meron po tayong kalayaan. Hindi na po gaya ng mga Hudyo. Pagka wag lang ikatitisod ng ating mga kapatiran. So, peligro po ito, mga kaibigan, no? For example, yung mga argumento na kalusugan, wala, kahit hindi karumalduman, kahit yung bruma na tinatawag niya, pwede yung ibawal pagka may kasakit ang tao, pag ilang kakainin, lalo na kung sobra, Okay, time, bro. pwede rin, hindi lang makakain yung karumalduman. Okay, time. Salamat, bro, no? At diyan natatapos ang iyong oras, bro, sa paglatag ng iyong rebuttal argument, no? Bro Fernando Camacho ng SDA Church, ready ka na sa 7 minutes cross-examination? Okay. Okay. Tanong ko po, Pastor, doon sa unang Korinto, G25, sino po ang nag-utos ba ay isang Hudyo at ang inuutusan niya isa ring Hudyo? Tama po ba 'yon? Mali yun. Ang utos po dito si Apostol Pablo na apostol ng mga hintil. Ang inutusan po dito ay mga Korinto ay mga hintil din na iglesia. Okay. So, ang nag-utos, isang mananampalataya ng ating Panginoong Kristo at ang inutusan, kapwa mananampalataya. Tama ho ba? Ano po, pakiulit? So, ang nag-utos, isang mananampalataya ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang inutusan, kapwa niya mananampalataya. Tama po yun, di ba? Tama na mga mananampalataya sila, pero mga hintil po sila, hindi kagaya ni Pablo na isang Hudyo. Okay. So, saan niyo po nabasa, kapatid, na iba ang utos pagdating sa usaping karumal-dumal? Iba ang utos sa hintil, iba ang utos sa Hudyo. Okay, yung nabasa po natin, yung mga talata, malinaw po yan. At ang pinakatalata natin, doon po sa 1 Corinthians 10 sa talatang 32, na hinihiwalay po yung mga Hudyo, hintil, iglesia ng Diyos. So malinaw po yan. Kung talata, Pastor, sorry ha. Hindi ko na... 32, 31 yung ginamit mo, nasa 32. Okay. Yan. Yan tinatawag natin na paghihiwalay sa Hudyo, hintil at Church of God. Oo. Okay. So, dahil sa talatang yon, kaya ninyo naisip na magkaiba ang utos sa hintil at magkaiba ang utos sa Hudyo. Marami pong talata, hindi lang yan. Isa pong talata ay si Pablo ay pinili dahil hindi po si Pedro ang magiging apostol sa buong iglesia, kundi si Pablo ang magiging apostol sa mga hintil. Kaya importante po si Pablo para sa mga hintil. Kaya isa rin po yan sa argumento. Okay. Iwanan ko na po yan. Punta naman ako sa iba. So, naniniwala po ba kayo sa pag-aaral ng Biblia? Mahalaga ang konteksto? Of course, meron tayong tinatawag na context principles. Okay. So, sang-ayon rin po ba kayo na sa pag-aaral ng Biblia, mahalaga rin ang biblical languages? Of course, mahalaga din yun. Dapat po natin yung intindihin ng mga biblical languages para maintindihan natin ang Biblia masyado. Okay. So, doon sa unang Timoteo, chapter 4, verse 1 to 5, tinututulan niyo ho ba na ang konteksto nun ay patungkol sa bromaton? Tinutulan ko na ang konteksto ay bromaton. Ang konteksto doon, ang paghihiwalay ng mga tao na nampalataya, number 1. Yung mga doktrina ng mga diablo, number 2. At yung number 3, yung
pagkain na pinahayag sa atin na lahat ng mga creation ng Diyos ay mabuti. Time. Next So question. marami pong ano yan, konteksto. Okay. Yun bang tinutukoy na ating pagpapasalamat at binabanal ng ating Panginoon? Saan po yun nakasentro yung terminong bawat ninalang ng Diyos? Sa akatarton o sa bromaton? Lahat. Pag ginamit yung past, lahat po ang ibig sabihin yun, whole or all creation. So pagka sinabi mong creation, all creation, ibig sabihin yung mga nagawa ng Diyos. So hindi lang walang bromaton at hindi mo sa tatawaging all tapos bromaton lang. All creation ang Okay, sabi, hindi naman time. all meats. Time. Next All question. creation. Time na? Sige po. Di. Next question. Next question. Okay. Sorry. Time sa pagsasagot. Time pagsasagot. Pastor, hindi ko narinig kanina, no? May palata kang ginamit. Correct me if I'm wrong. Tama ba yung ginamit mo yung Matthew 7 o hindi? Hindi mo ba ginamit? Hindi. Okay. Salamat. Kasi nagpuputol-putol yung aking signal, ano? Kaya tinatanong ko. Okay. Siguro, yun lang. Okay na sa akin yun. Okay, winave po ng Sige. ating salamat. Mayroon ka pa sanang 1 minute and 44 seconds, Bro Fernando. Pero winave niya na yung kanyang oras sa kanyang cross-examination. Dako tayo sa final and last contention, no, sa ng bawat isa sa topic natin ngayon na inyong pinatutunayan, no. At pero bago yan ay muna tayo ng mga announcement. May susunod pang debate sa pagitan uli ni Brother Fernando Camacho against Sister Nilita Tenorio, no, na yan ang susunod na debate pagtapos ng debating ito. At this debate brought to you by Vitamin C, for stronger and healthier immune system. Take Vitamin C every day. Makikita nyo po sa screen, ayan po yung ating Vitamin C, no. At kung gusto nyo pong mag-avail ng ating Vitamin C, debaters merchandise, which is available po yan sa lahat ng sizes, no, at available po sa black and white color. Gayon din ang ating black and white mug, no, magic mug, no, na may debaters logo. Okay, so kung gusto niyo pong maging ka-member, no, ng ating grupo, mangyari po lamang at gusto nyo makapag-debate din na kagaya ng ginagawa, at kung gusto nyo ding makasali sa ating mga diskusyon, mangyari mag-follow lang at mag-like sa ating page, Debaters Convention page, gayon din sa ating Facebook, gayon din sa ating YouTube channel, gayon, Debaters Convention Official. May mga debate din tayo doon, mga video. So, subscribe din kayo sa aming YouTube channel. Okay, so without further ado, bigay ko ang sa mga debaters natin ngayon, no, ang kanilang tigpa 5 minutes sa kanilang final conclusion, no, dahil nauna si Brother Fernando kanina, no, so mauna ngayon si Brother Rayan Fuentes ng Baptist. Okay, Brother Rayan, 5 minutes, no, sa iyong final and last contention.
Bro Rian, nandiyan ka? Okay. Okay. So magandang gabi sa lahat at yes, marinig ako? Okay, narinig ka bro. Loud and clear. Opo. Okay, Ganito, okay. Okay, start po ako. So, maraming salamat po once again at nakikita po natin mga kaibigan, tingnan natin po muna yung argumento ni Apostol Pablo at turo niya. Mababasa po natin again sa Korinto, no? Ito po ang sabi ng Biblia. Sa unang Korinto 10:23, ito ang sabi ni Apostol Pablo. Sa panahon ng mga Kristiyano ng bayan ng Diyos as a Gentile church, mga kaibigan, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpatibay. So doon po sinabi ni Apostol Pablo, intro po yan, para po sa pagturo dito, na lahat ng bagay ay matuwid po sa isang Kristiyano, pero hindi makapagpatibay yung iba at hindi po nararapat yung iba. So yan po ang intro niya sa kanyang letter sa 1 Corinthians chapter 10. Kaya nga sinabi niya dito na sa verse number 25, sabi na kaagad sa 20-25, ang mga verses, sabi niya, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Sabi niya, huwag kayong magsipagtanong manghilon sa budhi. Sa verse number 27, kung aananyahan kayo ng isang hindi sumasampalataya, ibig ninyong pumaroon, anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magpagtanong. So, yan po ang isang pamumuhay. Iba talaga ang pamumuhay ng mga hintil, mga kaibigan. Ayan po ang ating mababasa din sa Roma 14:2. May tao na may pananampalataya na makakain ng bagay meron. Ngunit minay kumakain ng mga gulay, ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain, ang hindi kumakain ay hindi huwag kumakain. Yun ang sa buhay Kristiyano, mga kaibigan eh. Hindi na yun sa mga pagkain, sa mga kung ano-ano pa, hindi na. Iba na kasi yung pamumuhay as Christian, mga kaibigan. Sabi sa 4, sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay nabubuwal. Oo, patatayo siya sapagkat papangarin ng Panginoon na siya ay maitayo. So mga kaibigan, malinaw po ngayong gabi na yung sinasabi sa mga talata, malinaw po na makakain yung Kristiyano na naniniwala sa katotohanan. Sabi po sa yung Last 2 unang minutes. Korinto, malinaw po yun. Last 2 Sabi minutes. doon sa 1 Timothy 4, basahin ninyo mga kaibigan sa 4:4. Malinaw po doon, for every creature of God is good. Hindi po sinabing broma-broma, wala po. Yung broma, myths lang po yan. Kasi yun ang binabawal ng mga doktrina ng Diablo, na pagbabawal ng myths. Pero merong ang sinasabi sa talata, for every creature of God is good and nothing to be refused. Lahat. Kaya nga sinabi doon, pass ang ginamit, all or hini o whole. So mga kaibigan, itong utos ng mga karumaldumal sa Old Testament, sa mga Hudyo, hindi yan na mababasa sa mga hintil, iba sa mga hintil, pinapakain ni Pablo. Basta wag lang ikatitisod sa sumampalataya. Kaya mga kaibigan, malinaw po ang stand natin. Wag po kayong kakain po tayo ng baboy, lechon baboy, pero wag lang mga kaibigan, wag lang pasobrahan. No? Wag lang yung pagmamalabis, mas kasi paglabisan mo. Masarap po yan, mga kapatid. So, I hope that vegetarian, okay yun. Pero hindi po pwede na ituturo ito. Kasi isa itong doktrina ng jobs, bawal lang yan. Lahat, all creature of God is good and nothing to be refused. Sinabi ni Pablo, kainin nyo kung ano yung ihain, ano yung binibenta. So, malinaw po mga kaibigan ngayong gabi na yung stand po natin, wag po kayong hindi po tayo magiging diyan sa pagkain. Hindi po yan ang kingdom ng Panginoon, kundi yun lang yung nasa
spiritual po lahat ng mga bagay na dapat po nating pagtuon ng pansin. So ngayon po malinaw po sa ating presentation, nasa rebuttal Okay, at saka time. sa ating ngayon na wala pong komplikado sa utos ng Diyos. Okay, salamat po, no, Brother Ray. Ann, napakinggan niyo po ang last conclusion, final contention ng ating negative side. Ngayon, dako naman tayo sa affirmative side. Okay, Brother Fernando, ready ka na? 5 minutes? Okay, starts Okay now. po, ready na po ako. Okay po. Okay. So, okay na po. Masarap ang usapan mga kapatid, ano? Kaya lang, bitin lang sa oras, ano? So, ulitin ko lang mga kapatid, ang unang Korinto, 10:25 ay hindi po pagpapatunay na ipinakakain na yung mga karumalduman. Sapagkat ang konteksto, ang historical background ng ng talatang ito ay tungkol sa mga inihain sa Diyos-Diyosa. Ano, katunayan, babasa ako ng talata mga kapatid. Ito ay nasa unang kapitulo, talatang 27. Kung kayo'y kung aanyayin kayo ng hindi siya, no, at ibig ninyong dumalo, kainin ninyo ang mga anumang ihain sa inyo. Huwag na kayong magtanong alang-alang sa inyong budhi. Subalit, kung may magsabi sa inyo, inihandog ito sa Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin alang-alang sa nagsabi sa inyo. So, dito makikita natin, ang pinaka-context, hindi po yung pagkain ng baboy o karumal-dumal, kundi yung pagkain ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Ngayon, tungkol naman doon sa GIS 25, ito lagi na namin itong ginagamit sa aming pananampalataya. Pag may inuutusan kami, punta ka doon sa palengke, kahit ano bili mo, at yun ang ating kakainin. Yung aking inutusan, kapwa ko mananampalataya, siyempre ang bibilihin noon, yung angkop na pagkain para sa isang tunay na mananampalataya. Hindi yung bibili ng baboy para aming kakainin. So, same context, same procedure, dito sa nangyari sa GIS 25. Kaya nilinaw natin kanina, ang nag-utos mananampalataya, ang bibili ay mananampalataya rin. Kahit gamitin yung salitang lahat ng ipinagbibili doon. Ang tawag dyan mga kapatid ay Hebraism. Yan. So, sa interpretation, mahalaga po ang Hebraism o yung ating tawag na Hebrew thought. No? So, next, ito nasa Roma 14, mga kapatid. Hindi pinag-uusapan dito kung dapat nang kainin karumal-dumal o hindi. Kundi ito'y usapin between vegetarianism at saka kumakain ng karne. Aling karne ang kinakain dito? Yung bang karumal-dumal? Hindi po mga kapatid, kundi yung paring broma. Pansin nyo, babasahin ko. 14:15, sapagkat kung dahil sa pagkain, tignan nyo yung mga Bibliang Grego ninyo, ang nakalagay broma, yung pagkain. Sapagkat kung dahil sa pagkain o broma, ang inyong kapatid ay naghinanakit, ay hindi ka lumalakad sa pag-ibig, huwag mong ipahamak ang iyong pagkain o broma, no? Yung pinagkamatayan ni Kristo. Kaya ang usapin dito mga kapatid, broma pa rin, hindi karumal-dumal. So hindi niya talaga magiba yung pagpapatunay na hindi pa ito nilinis sa ating panahon. In fact, Last 2 wala minutes. siyang nabasa sa atin na nilinis na. Last 2 minutes. Na direktang nilinis, wala ring nabasa. Salamat po. Wala ring nabasa na ito ay kinain na. So lahat ito tungkol sa karumal-dumal. Ngayon, tama ho yung hindi lahat nararapat. Minsan may iniisip tayo, pwede kainin. Pero sa Biblia, hindi pala nararapat. Kaya hindi lahat ng iniisip nating tama, dapat natin gawin. Dapat nakakomply sa Biblia. Ngayon siguro huling talata, ihahabol ko ito. Sabi rito sa Isaiah, ito po ay babala at hindi gawa-gawa lamang. 66 verse 15 mga kapatid. Ganito ang ating masasabi. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhi niya. Apoy at tabang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Tiyak na marami ang matay. Ang sabi ni Yahweh, malapit ng wakas para sa mga tuntunin ay sa tuntunin ng pagsambang pagado, pagpoposisyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karin ng baboy, daga at ang iba pang mga hayop na karumal-dumal. Nakatala po ang mga pangungusap na ito sa Old Testament. Pero ang kaganapan ay sa hinaharapan natin pagdating ng paghuhukom na kasama sa mapaparusahan sa
sapagkat alam na niya ang katotohanan na ayaw pa niyang sundin ay yung pong kumakain ng baboy at ng iba pang mga karumal-dumal. At ito ay para sa lahat ng tao, hindi naman para sa mga Hudyo. Kailan mangyayari? Sa hinaharap pa natin. Kaya nais ng Diyos na na mag-iingat tayo sa ating katawan. Hindi natin kinakain karumal-dumal dahil masisira ating katawan, kundi ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa gabi pong ito, wala pong napatunayan ang ating kapatid na Baptist na nilinis na ang karumal. Wala rin siyang nabasa na ito ay kinain na ng bayan ng Diyos, mga kapatid. Ngayon pa man ay pinasasalamatan natin sapagkat kung hindi dahil sa mga nakakausap natin, hindi malalantad ang katotohanan time. na ang karumal-dumal ay nananatili pa rin karumal-dumal sa panahon natin. Okay, salamat po Brother Fernando Camacho ng SDA Church. Napakinggan niyo po ang dalawang debatista, no? At kayo na po ang pumulso, no? Yung mga nanonood kung sino yung may mabigat na argumento, po. So, bago natin tapusin ang ating live, bigyan ko po kayo ng tig-1 minuto para magpasalamat, no, sa inyong mga lahat ng papasalamatan. Okay, Brother Fernando, ikaw na mauna. Opo. Sige po, at pinasasalamatan ko po ng maraming. Siyempre, unang-una ang ating Panginoon. Pinupuri natin siya sa naganap nating maayos na pag-uusap. Ang kawani ng Debaters Convention, gayon din sa atin pong napakahusay na moderator. Maraming salamat po. Kaya Pastor Rean, Prentes, maraming salamat. At si Pastor Han napapamahal na sa akin. Kaya maganda na yung aming relasyon. So, gayon din ang diskusyon sa mga doktrina, sa panahon ng pananaliksik, sa Back to the Truth Ministry, sa lahat po ng nandito, kay kapatid na Shema, kay Sis Pula Kupas, pasensya na po Renato, kay kapatid na Jonathan, kay kapatid na Noel, kapatid na Maria, at sa mga nasa comment section, maraming salamat po. Patuloy tayo palain ng ating Panginoon. Okay. Salamat, Bro Fernando. Dako naman tayo kay Brother Rayan. Brother Rayan, 1 minute. Okay, maraming salamat sa Panginoong Diyos. Binigyan tayo ng Biblia upang maging basihan po sa ating pananampalataya. Maraming salamat din sa moderator, process po at timer at recorder din. Salamat sa lahat na bumubuo ng Debaters Convention. Maraming salamat, Bro Fernando, sa maginoong diskusyon at sa mga nakikinig at sa lahat po ng mga nagsusuri sa katotohanan. Paki-follow po yung page po, YouTube channel ko, paki-suporta po, R.A. Fuentes Apologetics. Yung mga debate po dito ay upload ko po doon. So mga kaibigan, ito lang tatandaan natin, eat moderately. Okay, drink moderately and eat moderately. Okay. Okay, salamat Bro Rayan. At nagpapasalamat din ako sa mga sumubaybay. We have 10 viewers sa ating live, no? At salamat sa sumuporta. Okay, at salamat din sa lahat ng nandito at nagpupuyat para mapakinggan ang ating dalawang magiting na debatista. Ito po ang Debaters Convention in behalf of all admin. Debaters Convention signing off.